Mabsat. Nandito tayo kay Professor Antonio Contreras. Pag-usapan natin itong topic niya tungkol sa papaano ng impeachment ni Sara Duterte, Mabsat. Saglit lang to, 12 minutes lang. Here we go. Para sa mga friends ko at para doon naman sa mga followers ko dito at sa mga subscriber ko sa YouTube, syempre kayo po ay Team Replay, pero kayo po laging nagpapasalamat ako sa inyo kasi the bulk of those who are watching this program are basically mga nasa Team Apangers. Araw po ngayong Miyerkules at muli bago tayo magsimula, gusto ko na munang hinginan sa inyo ang inyong pagdarasal at simpatya at kung makatulong man tayo sa abot ng ating makakaya sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. Grabe ang nangyayari doon. Huwag na natin pong haluan ng politika ang nangyayari sa Mindanao. Huwag nating hanapin kung sino ang wala. At pwede ba huwag na nating hatiin ang ating bansa sa usaping ito. Nagkaisa tayo sa pagdamay sa mga taga Mindanao. Huwag na nating politikahin ito. At hindi ito politika. Ang equalizer po sa buhay natin ay kapag may trahedya. Walang pinipili yan. Walang relihiyon na pinipili yan. Sapagkat meron tayong narinig na merong mga nagpo-post na si ganito, yung kanilang simbahan ay hindi nasira, may mga ganong klase. Kalimutan na po natin, huwag po tayo maghati-hati. Huwag natin patulan ang mga gustong gamitin ito sa pamumulitika. At huwag na natin hanapin pa yung mga wala. May mga dahilan, lahat tayo dapat ay tumutulong magkaisa. Sa mga nitong usapin, hindi na dapat tayo naghahati. Mahiya naman tayo sa ating mga sarili. Anyway, ang pag-usapan natin sa araw na ito ay tungkol sa ito nga, malapit na ang July 6, na kung saan magsisimula ng impeachment trial ni Sara Duterte pero nagkahagulo pa rin sa Senado. So ano daw ang mangyayari? Lagi kasi tayo dapat nag-exist sa premise na meron tayong Senado sa ngayon. It might be divided, but basically we have a leader. And the leader is Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Kasi paulit-ulit kong sasabihin, ang kanya pong assumption bilang isang acting Senate President at dahil siya ay Senate President Pro Tempore ay may basbas ng mayorya ng Senado. Mayorya sapagkat meron na po tayong naunang ruling na naipaliwanag na ng maraming beses, yung Avellino versus Cuenco, na kung saan ang bilang sa quorum para magkaroon ng business ay yung mga senador na kayang puwersahin ng Senado na pa-attend. Yung pwedeng gamitin compulsory powers nila. At malinaw na sa 24 senators, 2 doon ang hindi na kayang puwersahin ng Senado sapagkat yung isa nagtatago. Nakatakas nga hindi ba? Nila na puwersang manatili kahit na kinupkup na nila na meron ng protective custody, ayun, umalis pa rin. So hindi nila kaya, hindi nila pwedeng puwersahin sa bato. At hindi nga nila alam kung nasaan. Yung isa naman ay nakakulong na at malinaw na wala na siya sa jurisdiction ng Senado. Peso, alam nila kung nasan si Bato, siyempre magkakalyado yung mga yan. Diyos ko po, Rudy, posibleng hindi nila alam. Siyempre, ayaw lang nilang sabihin. Hindi na pwedeng i-coerce na siya pumunta sapagkat meron ng may hawak sa kanyang ibang institusyon ng pamahalaan. So ayon sa Avellino versus Cuenco, 22 ay ang bilang at kaya 12 ang quorum. Ngayon, ang quorum pwedeng mag-meet at pwedeng magdesisyon. Kasama sa mga desisyon na ginawa nila, binakante nila lahat ng posisyon kasama na ang Senate President at naghalal sila ng mga bagong mga chairpersons, bagong secretary, general at bagong sergeant at arms. At itinalaga nila na Senate President Pro Tempore si Sherwin Gatchalian at dahil walang Senate President, siya ang acting Senate President. Bakit hindi nakapaghalal ng Senate President? Sapagkat nakalagay din sa saligang batas, bagamat tahimik pagdating sa pag-elect ng ibang opisyal, malinaw na nilagay na ang Senate President ay dapat majority of all members, meaning 13. So yun, ang malinaw dito, kaya yung mga nagsasabi na illegal ang pagiging Senate President ni Sherwin Gatchalian, hindi naman po siya Senate President. Siya po ay acting lang. Ngayon, kung sinasabing hindi legal ang kanyang pagiging acting ay hindi po totoo yan sapagkat siya po ay halal na Senate President Pro Tempore at may basbas ng Senado meeting in quorum.
with 12 members na siya ay gawing acting. So, yun po ang malinaw dito. Wala po tayong Senate President. Pag sinasabi po ni Alan Peter Cayetano na siya po ay Senate President pa rin, hindi na po siya Senate President. Pero wala pa rin pong Senate President sa ngayon. Itong kaguluhan na ito, maaaring matapos ito sa dalawang paraan. Una, pwedeng matapos ito kapag mayroon ng 13, kunyari, may lumipat, hindi natin alam. Pag mayroon ng pang 13 at binasbasa na, talagang si Sharon Gatchalian ang Senate President, tapos ang boxing. Ang isang paraan dito, yung ayaw ko kung bakit ingay na ingay itong si Alan Peter Cayetano, pati ang kanyang kapatid sa PIA at si Loren. Tahimik yun sa IMEA, tahimik ang mga bilyar. Si Marcoleta bilang tumahimik din di ba? Hindi natin nababalitaan kung anong sinasabi. At maging itong si Bongo, di ba? Tahimik din siya. Kasi ang natitira nila sa kanila yun Si Alan Peter, si Pia, si Loren, si Robin, si Bongo, yung magkapatid na bilyar. Hindi ba? Sila na lang. 7. Oo nga, tsaka si Joel Villanueva, 8. Di ba? Sino pa ba yung dalawa? Wala kang mahirinig na sa kanila ngayon, di ba? Itong maingay na sa Alan Peter, di sana ang gawin niya pumunta sa Korte Suprema para mapamadesisyonan na. Takot naman siya pupunta dahil alam niya na may tulog siya sa gawa na may president. Sa isa pang president dito, maliban sa Avellino versus Cuenco, paulit-ulit natin na pinapaliwanag. 6 na beses silang nag-meeting before, na 12 lang sila. Hinaandun pa man din may mga meetings na andun silang 3, si Alan Peter, si Pia, si Loren. At sa lahat ng 6 na yun, at least isa sa kanila na andun. Diba? So bakit hindi nila question nun? Na 12 lang yung Senado. Diba? So, so malinaw na merong Senado. Merong nga lang kaguluhan sapagkat merong ayaw bumigay. Ayaw mag-give up ng claim niya. But nevertheless, it means that in terms of the impeachment complaint of Sara Duterte, ideally, this will have to proceed. In fact, nagpatawag na ng pre-trial conference si Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at therefore bilang acting Senate President, siya din ang presiding ng isang pre-trial conference. Ang pre-trial conference natin sa June 18, if I'm not mistaken. At ang magiging trabaho doon sa pre-trial, magharap na yung mga parties, andun si Sara Duterte, ang party niya, at andun ang mga public prosecutors, ang galing sa Senate, sa House of Representatives, pag-uusapan na yung detalye ng trial, ano yung mga grounds, sino mga witnesses, ano yung mga evidensyang ipipresent, lahat yun, titingnan doon, tatanggapin. So, gugulong na sa June 18. Ngayon, ang tanong dito, haharap ba si Sara Duterte doon? Ay iba kung hindi siya kasi baka ang mangyari dito, questionin ni Sara Duterte ang Senado. Sasabihin niya, hindi naman yan yung legal na Senado, di mapipilitan siya ngayon tumakbo sa Supreme Court na naman. O therefore ang Supreme Court pwede magsabi hindi, yan ang Senado. But one way or the other, it will solve the problem. Kasi kung questionin ni Sara Duterte ang legitimacy ng Senado, pupunta siya sa Korte Suprema. Kasi pag hindi siya pupunta sa Korte Suprema, talo siya. So pupunta. So therefore, magkakaroon pa rin ng pagkakataon ng Korte Suprema na magdesisyon na ito'y legitimate o hindi. One way or the other, meron tayong solusyon dito. So tutuloy pa rin yung impeachment complaint na yan. Kasi kung hindi aalma ang kampo ni Sara Duterte at tatanggapin nila na si Sherwin Gatchalian at ang majority ang korte, and therefore fine. Solve na ang problema. Pero kung tatakbo sila sa Korte Suprema, may pipilitan ng Korte Suprema mag-rule. In which case, masusolve din ang problema. One way or the other, pero ako kampante, ako nakakatigan ng Korte Suprema ang Gatchalian in leadership. Kasi malinaw It's so clear. At ang Senado at ang Korte Suprema sa tingin ko hindi manggugulo sa ngayon na babaguhin ng jurisprudence. Masyado na magulo ang bansa para guluhin pa nila uli. Hindi ba? At ang Korte Suprema usually nagre-restrain yan kapag ang issue ay internal sa Senado. Di ba?
maliban sa kung may constitutionality, which is issue nga dito sa interpretation. Pero klaro naman kasi na ang nakalagay lang talaga 13 votes for the Senate President. But a quorum is not even mentioned in the Constitution. It's just a majority of all members na na-interpret sa Avellino and Cuenco na members to whom the Senate can exercise its compulsory and coercive powers, which ayon nga, hindi pwedeng kasama ang nagtatago at ang nakakulong. Hindi ba? At meron na silang president na 6 na beses na sila nag-meeting na 12 ang kanilang majority. So therefore, open shot case. So I think yung mga nababahala na baka daw ito another delaying tactic, pwede. Kasi tatakbo na naman si Sara Duterte sa Korte Suprema. Pero one way or the other, matutuloy pa rin ang impeachment niya. Hindi yan pwedeng matigil dahil ang Senado andyan. It could be a Senate under the leadership of Alan Peter Cayetano, which I doubt, and a leadership under the leadership of Sherwin Gatchalian, which is more likely. So, huwag po tayo mangamba. Anyway, sige na. At may gagawin pa ako. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People, inuna ko ang UP ngayon at sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan na plus kami ng puso. At nababago ang mga panisubuhay, lalo sa usapang politikal dahil sabi sa akin ng Lasal, teach, mind, touch, heart, and transform lives. Sige na. Muli, nagpapasalamat ako sa mga patuloy na sumusubaybay sa akin at muli magdasal tayo na sa speedy recovery ng mga nasalanta. Ang dami nang namatay. Talagang maghanda tayo lagi sapagkat ang lindol din natin yan naasahan. Hindi bigla na lang yan dumadating. Kahandaan. At sa ngayon, magkaisa tayo uli. Maghati tayo sa politika, maghati tayo dito sa usapin ng impeachment, ng Senado, kanya-kanyang opinion. Pero huwag na nating idamay ang nangyayari sa Mindanao. Hindi na yan tama na pati yan pin-politicize natin. Sobra na yan. Professor, sila lang naman. Kaya daw, sabi ng isang kaya daw, yung isang vlogger nila, kaya daw nilitol dahil daw sa pagginawa niya. Kasalanan na naman ni BBM. That's ko po. Ay nako, ewan ko talaga mga utak nila. Anyway, salamat attorney to Professor Contreras. So, yan po ang update, Mabsat, no, na possible na mangyari sa impeachment kasi medyo hindi pa stable, Mabsat, kasi nga wala pa talagang Senate President, acting Senate President lang. No? Baka questionin nila Sara, wala kami jurisdiction kasi hindi niyo naman talaga legal na alam niyo naman yung kampo ni Sara talagang yan. Hindi nila kayang makipag-bloodbath. Ang kaya lang nila, technicalities. Hanggang disqualification. Hanggang doon lang kaya nila. Pero pag umusad na yun, wala na. Hindi nila kayang depensan yung mga bank records, AMLAC at lahat-lahat. Sigurado yan. Alright, countdown tayo. Next topic tayo. Shoutout sa mga kasama natin na bago. Si Priscilla Castro. Si Madam Brenda, nandiyan pa rin. Si Aurelia Odenia, nandiyan pa rin. Si Gardo Ramirez, Sarah Force Family, syempre Aurelia Denya. At saka yung mga nandyan po, Marian Tapantanyol, saka Ryan Econese, Maria Fe Palisok. At saka sa lahat po naman dyan, shoutout sa inyo. Countdown muna tayo, next topic po tayo. Here we go.